just because may natanggap ka na material benefit, doesn't mean it's from God, because alam natin yung demonyo ay may kapangyarihan din, no? Yan yung tukso niya kay Jesus, no, sa disyerto. I will give you all these things, okay? Basta you bow down to me, okay? And nakikita natin yan sa yung mga pumapasok sa Satanism, sa witchcraft. Yung mga kabataan ngayon, maraming silang natatanggap doon. Hindi nila alam na may kapalit yan yung kanilang kaluluwa. And later on, kapag gusto na lang umalis doon sa kanilang ginagawa, doon na sila pinoposes o ino-oppress. Okay? Because the devil will not give you something negative, or else walang lalapit sa kanya. Kaya he will have to allure you, no? Na ang binibigay sa iyo ay isang magandang bagay. Kaya nga sabi nga, di ba, sa Biblia, he usually appears as an angel of light. Okay? And I think it's important to therefore realize yung deception talaga he's a father of lies, and therefore very important yung discernment and really obedience sa simbahan. Ano yung talagang turo ng simbahan about these things? Kasi katulad ng sa ating mundo, there are physical laws, there are also spiritual laws. Kapag yung tao hindi niya alam yung mga batas na sa buhay espiritual, magkakaroon doon papasok na marami mga problema. Now, I invited Father Lorenzo because marami siyang experience nung he was around 3 years, no, sa Italy during the pandemic lockdown. And I wanted na sana magbahagi siya ng yung kanyang what was the opening naman doon sa Italy na nakita niya kung bakit nagkaroon ng mga cases of diabolical oppression and even possession. So maybe Father Lorenzo can share. Yes. Yes. Sa Italiano lang. Italiano lang ang wika ko. Di ko kaya kaya sa buonasera. Buonasera in Italiano. Certamente. Ano po, katulad ng sinabi ni Father Joseph, 2 taon po ako nasa Italy dahil sa pandemic. Yung aking city ay Pescara sa center ng Italy. At pagdating ko sa diocese namin, actually ako Archdiocese ng Manila, dito ako pumasok sa seminaryo, pero yung original diocese ko, siyempre kilala kong ang obispo namin. At nag-usap kami kasi narinig niya na ako'y exorcista dito sa Maynila. At sabi niya, alam mo ba, may kaso ako dito, pero sobrang busy ang buhay ng obispo, hindi ko kaya, tulungan mo ako. Dahil wala kaming exorcista, walang pare na gusto pumasok sa itong ministry, mag-aral sa Roma. So, may maraming kaso at walang pare, katulad na nangyari sa maraming diocese sa buong mundo, na gustong humarap ng demonyo. Kaya wala kong magawa dahil galing sa obispo. Padre Lorenzo lang. Ayaw ko din sana pero wala akong magawa kasi obispo ang obedience, sabi niyo So, well, I said whatever I can help with, I'll do. And the first case that he sent me, he was taking care of this case, is a boy of 16, a young man of 16, and he's a musician, and he was playing with his band, local music, folk music. Very good boy, very Catholic family, from a humble family, and he was playing on All Saints Day. There was a party, a Halloween party, and because the rest of the band were jealous of him, during that night, as he was playing, he got paralyzed. He couldn't play anymore his instrument, and he ended up in a hospital, in the ER. And pagkatapos na ito, 3 buwan sa 3 hospital, every hospital 1 month. Sa loob ng 3 buwan, kahit anong exam, kahit anong gamot, kahit anong intervention na ginawa nila, di nila alam kung anong dahilan ng, kasi medically wala siyang makita. Wala siyang kasakit, wala siyang pero itong bata nito talaga he was
paralyzed, he couldn't move, and the doctors could see that it was true, but they couldn't understand where it came from. At naalala niya na before that concert that night, kumain siya ng sopas sa bahay ng isang kagrupo niya, kaband niya, at sila ay gypsies. At ang ina ng itong kasama niya na gypsy, pinahanda yung sopas para sa niya, itong sabaw na ito, para sa kanya lamang. At nakita niya na tinimpla yung sabaw at nailagay mga buhok. Parang kulam. At sabi, kasi nahiya siya, na mahihayin itong bata na ito, sabi niya, "Ma'am, ano po ito?" Sabi niya, "Wag ka maalala, ito yung papabuti sa iyo." At kumain siya, kahit naramdaman na yung buhok ng pero dahil nahiya siya sa nanay ng kaibigan niya, at sa gabi na yun mismo, yun ang nangyari. And he came to know kasi right after, itong supposedly ang best friend niya, sabi niya, "Alam mo ba, yun ang ginagawa yung nanay ko sa buhay." Nangkukulam. Gumagawa ng mga parang Opo. Parang witch. Opo. At dahil may magalit sa iyo sa banda namin, nag-decide namin na ito'y mangyayari sa iyo. At mula sa araw na yun, masok siya sa itong impyerno. Kaya the first prayer ko, at ito'y sa loob ng 2 taon, linggo-linggo, meron kaming exorcism. Mula sa unang prayer of exorcism, gusto ko sana isang simple prayer para makita kung ano talagang kanyang kalagayan niya. Pero immediately he reacted very strongly at nawawala, at marami mga na-trance siya, at lahat yung mga manifestations very violent ng itong possession. Itong kaso niya, na yung first case niya nung dumating siya regarding isang bata na kinulam, nasa banda siya, may nainggit. So yung magulo ng isang bandmate niya marunong magkulam, so naglagay ng something cursed or infested object sa kinakain niya. Parang gayuma yun, and then nakain ng batang ito, kaya na-paralyzed, hindi na makalakad, hindi na makatayo. Okay? So at hindi makita ng doktor ano yung dahilan. I think it is important para makita natin yung paano na tapos nag-react nung pre-open ni Father Lorenzo, So maybe maganda makita how Father Lorenzo address especially yung the aspect of the spiritual life also ng batang ito, kasi ibig sabihin kapag natamaan ka ng kulam, that means hindi ka yung protection ng Panginoon ay wala sa iyo. That means you may not be in the state of grace, at medyo yung ugnayan mo sa Panginoon, yung relasyon mo sa Panginoon ay medyo kulang. So Father Lorenzo, So yes, itong bata na ito actually napaka-religious siya, pero katulad ng sinabi natin kanina, may duplicity din ng kanyang puso, may superstitious beliefs, at sa kanyang pamilya din. So kahit siya nagsisimba almost araw-araw, hindi malinaw, hindi dalisay, sabihin natin, ang kanyang puso. Kaya pinahintulutan ng Diyos din ito, at ito yung pinakaunang bagay na sinabi ko sa kanya, para sa kanyang kabanalan, sa kanyang tunay na pagbabago bilang isang Kristiyano. Kasi minsan, tatanong mga kapatid, bakit ba pinapahintulutan ng Diyos itong evil? Bakit po merong demonyo? But kung si Diyos, katulad ng sabi mo kanina, ay makapangyarihan sa lahat, may demonyo at yung mga tao nahulog sa kanyang mga text, kapangyarihan niya. Kaya kasi pinapaintulutan ng Diyos din yun, at sinabi ko ito sa itong kapatid namin sa Italy, dahil gusto niya na mas lalo ikaw lalapit sa kanya. At simula isang proseso, alam na natin na yung pinaka-importante ay hindi yung exorcism. Ang pinaka-importante ay na isang tao ay magiging banal. So pati evil ginagamit ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, kabutihan at awa para sa kanyang kabanalan. Kaya simula itong proseso, itong paklalakbay na itong bata na ito patungo sa Diyos.
sa pamamagitan ng rosaryo, ng banal na rosaryo, sa pamamagitan ng regular confession, minsan kahit once a week or more than once a week, sa pamamagitan ng misa, ng spiritual direction, at sa pamamagitan din na napaka-importanteng bagay sa spiritual life ay yung intercessory prayer. Maraming tao sa team ng exorcism sa amin at maraming tao sa simbahan ay nagdasal at nagdadasal pa para sa kanya. And parang yung sinabi mo kanina, Father Lorenzo, no, yung now na ikaw yung chaplain sa Cardinal Santos, no, na yung nakita natin na marami may sakit, no, and you were saying na how the Lord uses yung kanilang mga sakit, yung mga karamdaman nila para mabuksan ang kanilang mata sa yung yung kanilang kaluluwa, no, na maging bukas sa ano ba yung nangyayari sa buhay ko, na doon nila natutuklasan na yung ugnayan ko sa Panginoon, yung aking relasyon ay hindi pala, may kulang pala, no. They become more open to God during the times when they are sick and when they experience yung itong mga iba't ibang mga pagsubok sa ating buhay, especially yung sinasabi natin mga karamdaman, yung mga aksidente, yung mga atake ng demonyo. So I think this is very important na malaman na ministry is only isang hakbang para patungo sa mas importanteng layunin, yung kabanalan ng isang tao. Okay? The Lord will only allow evil, permit it, no, because He doesn't desire it, but pinapayagan niya because nakita niya na there is a greater good that can come out from it. Ibig sabihin yung tao ay, kasi mga kaso namin na gumaling na, okay, makikita mo na talagang nag-iba na yung kanilang buhay, no? They discover really na may Diyos, at itong Diyos na ito ay talagang Diyos ng pagmamahal, at yung kanyang kapangyarihan ay talagang it is what we may say, the power is totally powerful, no? Infinite power. Kaya nga lahat ng demonyo ay they always na malaya sila if the person has the proper disposition and the person returns to God. Then lahat ng kaso namin na talagang yung tao ay nagbagong buhay, talagang the person gets liberated and healed from the diabolical attacks. Dahil na-realize nila, Father, di ba, na talagang yun ang pinaka-importante sa buhay ng tao. Oo. Their relationship, our relationship with Kasi the walang Lord. saysay naman na gumaling ka o napalayas yung demonyo sa katawan mo, pero ikaw ay bumagsak naman sa impyerno, no? So the Lord will always make sure that He is reminding you na in our life, okay, relationship with God is the most important, at kapag nakalimutan natin yan, then may mga consequences, at pinapayagan niya na maranasan natin ang mga consequences na ito habang buhay pa tayo kaysa yung bumagsak na tayo sa impyerno. Okay? That's why yan yung palaging end, yung pinakadulot, pulot-dulot ng every exorcism is yung bumabalik yung tao sa isang relasyon sa Diyos, o lumalalim ang kanyang relasyon sa Diyos, na talagang matuklasan niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya, at siya mismo ay nakatugon din sa pagmamahal na ito. At saka, Father, idadagdag ko, kasi minsan hindi lang yung kabanalan ng tao, kung hindi ang kabanalan ng mga tao na mahal din niya. Minsan buong-buo, minsan hindi natin makikita kung bakit parang itong taong ito medyo banal na siya, pero hindi pa siya nakakabitaw doon sa nangyayari sa kanya. Kasi minsan ang hinahanap ng Panginoon ay ang pagbabalik loob din ng kanyang kapamilya. Minsan yung asawa, minsan yung mga anak, minsan buong community ang nakikita natin na bumabalik loob sa Panginoon. Kaya marami tayong kaso rin, no, na yung kadalang yung inaatake yung magkasama, no, sabi nila kasal sila, pala hindi sila kasal sa simbahan, no. And therefore hindi umaalis yung demonyo. Then later on natuklasan namin na sinabi nila sila ay kasal, pala kasal lamang sa sa civil marriage lang, no. So when we tell them to get married sa simbahan mismo, kasi ang Diyos lamang ang pwedeng mag-ugnayan sa dalawang tao, no. Kaya nga it's a sacrament, okay, the sacrament of matrimony. Then doon mismo umaalis ng espiritu. Ibig sabihin, God does, pag ikaw ay hindi kasal sa simbahan, yung pagsasama ninyo ay mali, no? It is a sin in the eyes of God, because only God, ang Diyos lamang ang pwede mag-ugnay ng dalawang tao. Okay?
hindi kahit sino mang tao hindi pwede, the government, yung lipunan can never bring two persons together in matrimony. Okay? Marriage is always a sacrament. Okay? Yeah. So Father Yeah, Father Eugene. Eugene. Kasi gusto kong tanungin si Father Lorenzo. So how was it resolved? Oo nga, yeah. To be Well, Father continued. Wilson, actually, they are still praying over him kasi talagang matinding kaso ito. So, unang-una, yun ang kabutihan ng Diyos kasi habang tayo nagdarasal, habang kami nagdarasal noon, lumakas talaga ang kanyang pananampalataya at ang kanyang buhay Kristiyano. At ngayon, pumasok siya sa isang kumbento at pag siya'y magaling na, papasok siya sa mga Franciscan friars. Gusto niya maging pare. At katulad ng sinabi nila kanina ni Ua, ang kanyang pamilya na hindi talaga palasimba, yung mga magulang niya, dahil dito takot na takot sila, in-invite ko din sila. Sabi ko, dapat kayo kasama sa mga exorcism prayers, kasama ng prayer warriors. So, sila mismo, kahit ayaw, nung una, sumali sa mga prayers at unti-unti, nagbalik loob din sa Diyos. Na kumpisal, na Sunday Mass muna, tapos lately, even daily masses, yung nagro-rosaryo kasama ng anak nila. At dahil itong labanan ito ay medyo matindi, they saw the importance. Kaya ang pamilya ngayon ay buo na. At slowly, he's getting better. No? God willing, we are waiting for the time na sa kalooban ng Diyos, he decided to have this man liberated. So, we also pray for him. Yung sinasabi nga natin, the perfect time of the Lord, kasi alam ng Panginoon na when the person is already ready. Kasi kapag yung ibang tao, kasi pag gumaling ka agad o naging okay na sila, agad-agad sila bumabalik na naman sa dating buhay nila, no? But kapag medyo tumagal yung proseso, okay, then yung tinatawag natin yung kanilang yung virtuous life nila, yung kanilang mga yung kanilang lifestyle ay talaga nagiging solid. Yung kanilang religious lifestyle, yung kanilang Catholic faith ay nagiging more and more solid. Kaya kahit gumaling na sila, kahit may mga tukso na the devil will again tempt them to in other ways, no, tutuksoin pa rin sila ng demonyo, malakas na sila at kaya nilang labanan yung mga tuksong ito, no, at magtagumpay sa mga ito para maging talagang isang banal na tao, isang banal na tao. So Pero Father matindi Eugene, din yung iniisip ko ano Winston? Father Wilson. Matindi din yung iniisip ko yung mga friends. It's the friends, you consider them friends, and then they're instrumental in the curse. Opo. Oo. Yun ang isang masakit na pangyayari sa kanila dahil uri sa itong bata na ito ay best friend. Tapos yun na at hindi lang yun, katulad na nangyari maraming beses pag serious case of possession, he was getting better after prayers, and they would come together kasi kasama itong gypsy na ito, kasama sila ng isang sekta, na isang satanic sect na kilala sa amin city, at they would come together at night and reinforce or renovate their curse against this man. And he would feel it kasi in the middle of the night, bigla gumising siya alas 3 ng madaling araw at napakasakit yung katawan niya at ibang nag-reaction. Minsan he would expel things. Sinabi ko din kasi lagi ako in contact with Joseph dito sa Pilipinas. Isang umaga talaga malapit siya mag-hospital dahil hindi na nakaya, at nakita nila sila sa 4th floor ng isang 5-story building. So sa ika-4 na floor, at doon sa labas ng kanilang bahay sa may terrace kung saan may sampayan, sa gabi na yon bigla nag-appear isang t-shirt
na may dugo out of nowhere. So katulad ng sinasabi natin lagi ay ito'y sa matindi na labanan, is not a joke. At when people are not careful, they really get into trouble, and sometimes we have to be careful, as you said, Father Wilson, also to check very well who are our friends. Oo nga, kasi marami dyan, marami Yes. tayo, yung mga cases na nag-iinggit lang, kaya dahil sa inggit, pinapakulam nila yung kanilang mga kapitbahay, kaibigan, whatever, no? They don't know na ano ginagawa nila is very, very, very serious and grave matter. O minsan pati sa mga kabataan, di ba? Yes. Just to be accepted by your peers, you enter into games So, that yung mga seem games, innocent, yung and mga then- occult games, no? Opo. Spirit of the Glass. So, okay, so Winston, mukhang, okay. di ba yung second half, Yes. we can go to yung ating mga tanong from our, yung mga Oo. ating mga kapanalig. So, maganda siguro to, again, mention yung paano tayong makontak nila. Okay, so Father Eugene, Basahin ko yung message, no? text line. Text line. Yung sa kapanalig natin from 3517. Ay, hindi, yung text, how they can contact us. Paano ba to? Ito yung, Para makontak nyo po kami ay may telephone number. tawagin nyo po ang telephone number sa 8925-7931-239. Text line 0918-837-4827 or 0918 Veritas. okay. Magbabasa na ba tayo ng ating Okay, mga so tanong? we will try to katanungan? Yes. answer. Pwede. Some questions from other Okay. ang mga kapanalig po natin. So ito ay galing kay 3517. Ang sabi niya, yung kanyang question ay, minsan po nagiging opening ang music na pinakikinggan natin, pati mga music videos. Akala nila napaka-inosente pero pag aaralin nyo mga lyrics ay may mga demonic meanings sa mga music video na may demonic symbolism. Example daw dito, sinabi niya, no, yung sikat ng mga K-pop groups. Ewan ko, hindi ko pa nakikita to. May videos daw ay may image ni Baphomet. Alam natin isang demonyo yun, no, si Baphomet. Tapos pinasabog yung image ng Pieta, which is the mother and the son, no? Si Mama Mary tsaka si Jesus Christ. Oh, so but ganun, may mga ganun mga videos at symbolism. So sabi dito, dapat maging army tayo ni Saint Michael, hindi po nung grupong iyon. So ano pong masasabi natin dito sa Kasi Baphomet is the usually is the demon na worshipped by Satanists, no? At yung mga in witchcraft, no? Si Baphomet, no? And I think in the Rome, remember we had a course wherein they talk about yung itong music na diabolical music, okay? And yung delikado po dito is that habang ginagawa yung kanilang we may say mga kanta, whatever, no? Usually what they do is they consecrate it to Satan, no? And kaya kapag nakikinig ka sa kanilang mga music, may mga we may say may mga curses o mga sumpa o kulam na that are sent, no? When you listen to them. That's why ito po ay, and even when you listen, especially yung mga heavy metal, death metal music, pinakinggan sa amin nung nasa Roma kami, no? Yung tinatawag nating backmasking, wherein they played it in the reverse, yung music, at talagang maririnig mo yung chanting, no? Parang what I remember is that they were pag you backmask it, maririnig mo yung praise Satan, worship Satan, okay? So dito ay pumapasok sa ating subconscious. So hindi natin napapansin habang nakikinig tayo, no? Yung malakas yung mga drums, yung the music brings us into some form of tinatawag nating trance state, no? Parang nagiging bukas yung ating psychic abilities, yung third eye natin. And then with the subliminal messages na hindi natin consciously naririnig, pumapasok sa ating unconscious yan. So it can be na after you may halimbawa mga kabataan na after 6 months of listening to black death metal and heavy metal music, mga 6 months later on parang
yung kanilang, ang dami nilang galit, no? They have this desire to hurt people. They go deeper into the occult, yung talagang mga worshiping Satan and worshiping itong si Baphomet, no, so witchcraft, etc. So dito yung one of the means by which the devil is using something that should be used for good for something that is evil. Kaya nga we have to be very very careful with regards to our music. Kaya nga paragi ko sinasabi, if you want to create a sacred atmosphere sa inyong tahanan, maganda na you pray mga Gregorian chants, no? Okay? Because this is especially in Latin. Okay? The devil hates Latin. Okay? Ayaw niya yung marinig yung Latin kasi ito'y lengguwahe ng ating simbahan at ito'y ginagamit throughout the centuries ng ating simbahan. Even in exorcisms, ito'y ginagamit. And therefore, to create a sacred atmosphere, halimbawa, you will notice that after you play sometime, you will find more peace, more joy, because evil spirits hate that, and it creates a sacred, isang sagradong paligid, no, sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay. So Vincent, baka you want to add something regarding the question? Okay na yan, Father Joseph. Okay. So another... Ito naman may second question, no? From 9341, kasi ang tanong niya, anong object panlaban sa devil at ano yung pwedeng kwintas na isuot nila? Medyo iba ang dating sa akin no question eh. Kasi Parang anting-anting? they're focusing on the object o parang anting-anting ang dating, and that is what we are avoiding, no? And we are always focusing that first, i-build natin ang ating loving relationship with God, which is really very important. Loving relationship with God. And then, the sacred objects like the sacramentals of Saint Benedict help a lot because we are friends of God, di ba? Kaya pag hindi tayo kaibigan ng Diyos, kung kahit ano isuot natin, guguluhin tayo ng Diablo. So I think that's a very important disposition. Because, tanggalin natin yung disposition ng magic. Kasi the sacramentals work when we are in a state of grace. They work perfectly kapag nasa state of grace tayo. That means yung banal na Espiritu Santo ay nasa ating kaluluwa. We're not in the state of mortal sin. Okay? And the sacramentals assist. They are simply, kaya nga, they are called mini sacramentals. They don't give grace, but ginagawa nila is pinoprotektahan ang grasya sa ating kaluluwa. So ibig sabihin that they help us in becoming holy. So they should not replace yung ating desire, yung ating pagpupunyagi para maging banal na tao. Okay? So more importantly is we live a good life and we use the sacramentals in order to support that life. And then doon nagiging mabisa ang mga sacramentals. Because alam natin yung mga sacramentals, yung tinatawag natin, they work ex opera operantis. That means kailangan ng pananampalataya ng isang tao, isang pananalig sa Diyos na meron siyang talagang matibay at malalim na relasyon sa Diyos. It is the Lord, it is not the sacramental that protects. It is God who protects us. Okay, so halimbawa you are wearing the sacramental of the scapular, then it is not the sacramental itself, it's Mama Mary watching over us. Okay, the sacramental of the for example yung ano ba ibang mga sacramental, the miraculous medal, ganun. These are signs that we belong to the Lord, and therefore the Lord protects us. Right? Kaya nga dapat yung ating pananaw ng sacrament hindi yang anting-anting or mga agimat which work even though yung isang tao according, di ba, kaya magic ang tao dyan, kahit yung buhay mo ay makasalanan, sabi nila it protects you, okay? But this is not how sacramentals work, okay? So dapat malinaw po sa atin, very important po yung mga sacramentals against the devil, yung Saint Benedict's medal, okay? To the protection of Mama Mary, we have the miraculous medal, the scapular, but importante yung una sa lahat yung ating tayo mismo ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Okay? Maayos yung ating relasyon sa Kanya. At kung yun namang lalagyan mo ng sacramental, pag susuotin mo ng mga sacramentals, ay mga bata, like mga sanggol, father, no? Depende yon sa pananampalataya ng kaniyang mga magulang. Oo. Kasi nakakalungkot minsan, no? Kapag, di ba, naalala ko may mga, during magbabaptize, no? When I was in the parish, nasa Pasig pa ako, no? Nasa assign pa ako sa parokya, no?
every other week 250 ang mga bibinyagan na bata, no? And we know that sometimes yung mga magulang, they put itong yung mga pulang pangontra, okay? So ito po ay this is another pamahiin po. This is not of God, okay? That means that thing that you're doing is you're saying that my child will be protected by a spirit that is not God, that is not of God. Kaya nga hindi yan po sacramental ng simbahan. Itong mga pangontra po na yan, na madalas nabibili sa Quiapo o ibang mga lugar. Kaya wag po kayong sasamaan loob kung ayaw i-bless ng pari itong mga ito. At hindi po binabless ng pare ang mga agimat, ang ting po 'yon. Mga anting-anting kasi these are abhorrent to the eyes of God. Okay. Yeah. So the next Pwede question. din siya idikit, Father Joseph, Father Eugene, dun sa susunod na tanong. Yung next na question, 3198. Saan yun? Okay. From ating kapanalig 3198, sabi niya, tanong ko, may nakita daw pong anak ko habang bumababa sa hagdanan na wala naman ako nakikita. So ito yun, para siguro may sensitivity yung bata. Ang question doon yung sinasabi ni Jing, no? Na minsan, madalas, ang mga magulang, sila mismo yung cause ng kung bakit ang bata may nakikita kasi may nilalagay ng mga pangontra o anting-anting. O palagi niladala sa ang mga albularyo, kaya nagiging bumubukas yung third eye ng bata, no? Nagiging kasi pag madalas niladala yung bata sa itong mga magtatawas, albularyo, whatever, no? Mga spiritista, then unti-unti habang dumadaming kumakapit ng mga spirito sa batang ito, unti-unti nagiging sensitibo yung bata sa mga evil spirits, no? So nagiging bukas yung third eye ang tawagan natin, no? Nagiging more psychic. And therefore, you have to check kung bakit kung yung bata bakit naging sensitive yung bata. Baneretto Satana, numai suade mikivana, summa queliba, itse venena biba, cruzaca sitikilu, nonda cositikidu, baneretto Satana, numai suade mikivana, summa queliba, itse venena biba, cruzaca sitikilu, nonda cositikidu, Baneretto Satana, numai suade mikivana, summa queliba, itse venena biba, cruzaca sitikilu, nonda cositikidu, Baneretto Satana, numai suade mikivana, summa queliba, itse venena biba, cruzaca sitikilu, nonda cositikidu, Baneretto Satana, numai suade mikivana, summa queliba, itse venena biba, cruzaca sitikilu, nonda cositikidu, Baneretto Satana, numai suade mikivana, summa queliba, itse venena biba, cruzaca sitikilu, nonda cositikidu, Baneretto Satana, numai suade mikivana, summa queliba, itse venena biba, cruzaca sitikilu, nonda cositikidu, Baneretto Satana, numai suade mikivana, summa queliba, itse venena biba,